sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. So good morning guys! So today is our last full day here in Taipei. So before anything else, if you are new to our channel, do not forget to like, comment, share, and subscribe. And please hit the notification bell for you to be updated on our latest upload. So good morning everyone! Today is April... hindi ko alam. 12 bukas. April 11 today. May significance ba? Hindi, nasa Thailand pala ako nito last year. So, for today's video, tayo ngayon ay maglilibot na lang dito sa city center. Dahil tayo ay, ang target natin ngayon ay 3 things lang. 1, makapunta ng Taipei 101 at makapagpa-picture tayo. For me to see, although nakita ko naman na siya from afar, but I want to see it up close. Second naman is mapuntahan natin yung Zhongshan District. And third naman ay puntahan natin yung shopping street nila. Baka naman meron tayong makitang mga damit na pwede ating mabili. So yun lang yung tatlong agenda natin. And then later, kapag available na si Kimboy, kikitain natin siya. So for now, maglalakad muna tayo. Sabi ko naman sa inyo, ang best app for us to use kapag nandito tayo sa Taipei, ang friend ko siya friend ko. I'm not sure kung friend nyo din siya or if some of you knows it, but City Mapper talaga yung gumagana sa akin dito, like saan ako sasakay, ano yung best way, gaano kabilis yung magiging travel ko kung may hinahabol kayong oras or very particular kayo sa oras. Mas maiging yun ang gamitin nyo. So now, anong oras na ba? 9:54 na ng umaga and gumising ako ng 9 o'clock and sinadya kong ganyan yung buhok ko ngayon pababa para mas manipis yung mukha natin dahil wala. Medyo street look kasi yung itsura natin katulad nung hindi ko alam kung sa isisingit ni Lance yun or dito ba or kasama nung or bago to magsimula ganyan, bahala na si Lance. So ngayon ito, tatry natin to yung World of Tea mamaya. Ayan, World of Outstanding Tea, Wu Tea. Pero for now, ang gagawin muna natin ay, since alam ko, maaga pa, konti pa lang ang pila doon, pilahan na natin yung crispy donut. Wow! Then, since yung hotel natin ay In-Cube Ximending, malapit lang siya sa Ximending talaga. Like, ayan na yung Ximending sa tabi. And then, doon sa kabila naman ay papunta na tayo ng Taipei 101. Sasakay lang tayo ng Green Line. Ta-transfer tayo to daan. And mag-red line tayo papunta ng Taipei 101 or World Trade Center Station. So yun lang. Yun lang yung natin din. Nahanap tayo ng photo spot na maganda para meron tayong magandang picture. May dala naman akong stand. So hindi siya magiging problema. I can stand it today. And naitawid ko naman na for the last few days. Bali, 5 days ako dito in total. 2 days doon yung travel kasi late night. And then early morning yung biyahe ko ng... Anong araw ba to? Sunday. Saturday. Then, ayun. So, 3 full days lang talaga tayo dito. So, ayan na, tingnan nyo, madama haba na agad yung pila. Dun sa crispy milky donut. Pero try ko na siya kasi wala na tayong time dahil tomorrow, 6 o'clock in the morning ay kailangan na natin bumiyahe papunta ng airport. Dahil 10 a.m. yung flight natin pabalik ng Pilipinas. Okay, sa kagustuhan kong maging maaga, sa sobrang aga, sarado pa siya. Wala pa at all. 12 pa palang open niya. So kung tatry nyo siya, 12. Okay? 12 o'clock. So mag-antay na lang tayo kasi doon na yung Ximending area. Ay yung pinaka may rainbow. Ayan, para ma-picturean ko din siya ng umaga, no? Basta doon na lang tayo magkita.
Okay guys, update pala sa ating IC card. So ang balance na lang natin ay 700. 700 pa siya guys. 714 NTD. So lalabas na lang yun dyan or dito. So yun yung sa transpo natin. Pero kinat naman na siya as 1,000 kasi kapag pala kung less lang naman yung travel nyo guys at more on tour kayo, mag-load lang kayo ng kaunti. Siguro mga around 500. Okay na yun. Kasi bumili pa tayo kahapon ng coffee. Ginamit ko na yung IC card ko kasi alam ko hindi na yun mauubos dahil yung pamasahe naman ay hindi naman ganun kamahal. Lalo na kung magstay kayo sa Mishi Mending area. So, antay lang tayo ng train. Nandito tayo sa Green Line sa pinakababa to Sindian. And then lipat tayo sa Chiang Kai-shek. Then from there, Red Line tayo pa Taipei 101. So, yun lang. Nahihiya na ako. Marami ng taong kasama. Ayan, para makita nyo yung balance natin. 689 pa. Bago, dito tayo mag-exit 2. Pero kung diretso na kayo ng Taipei 101, dumiretso na kayo ng exit 5 kasi yun yung best exit. Pero dito tayo sa exit 2 kasi may pupuntahan pa tayong photo spot. Ayan na siya sa likod natin. Ayan. And alam nyo ba, lahat ng hindi ko nailakad ng buong taon sa trabaho, nailakad ko na ata dito sa Taipei. And guys, I warn you, sobrang init. Lalo na siguro pag nag-peak yung summer nila, grabe. Hindi nyo gugustuhin na maglibot ng ganitong oras. So, dalhin nyo na ang inyong Jisoo Life na hindi ako nakabili. Pero yeah, dito tayo magpipicture sa may side na to, sa may park. Kasi may nakita ko ditong photo spot. Although sa ano ko lang din naman siya sinerch sa T. So dito tayo angulo para yung buong spot ay makita. Para may maganda tayong kuha. Kasi kapag medyo lumapit tayo guys, mahirapan tayo. Ay, hello po. Hello po, yeah. So, dito tayo sa may park. Ito. Dito tayo. So, lagyan nyo lang 44. Wow. 44th Village. Then, na yun. Dito lang tayo sa kabilang side para mas makuha natin. Ito, dyan mismo. Yan. Pasok tayo dito. And, ayun na. Dito na yung photo spot. Akyat na lang tayo. Ang name niya ay 44th South Military Village. So dito tayo magkukuha ng picture. Yan. Dito sa spot na to. Yan. 'Di ba? Perfect. O 'di ba? Di nakakuha tayo ng magandang photo. Meron pa mga ibang spot. Meron pa yung isa, yung sa may parang gitna ng neighborhood. Pero masyado na siyang, isang sakay pa siya ulit. Sa Singshan siya. Pero kaya naman ng lakarin from dito. Tingnan natin kung sisipagin pa tayong maglakad. Pero ako naman, nakita ko na siya. And may picture na tayong matino. May nakuha na ako matino. So, parang okay na ako. May isa pang kumuha dito eh. Dito naman sa part na to. Yan, tong artwork na to. Dito siya nagkuha ng picture. Paangat. So tingnan natin kung ma-achieve din natin yon. So, nandito tayo ngayon sa basement 1 and
Titingnan natin kung may makakain tayo. Pero if wala, I will not force. So, tingnan nyo na lang yung mga option ng food. Pero ano siya, parang pricey compared to the other ones sa labas. Of course, kasi dito air condition. Pero if you're after that naman, yung comfort and yung hindi na kayo papawisan, then much better na dito. Ito may mga katsu. Nasa basement 1 to guys ha. May McDonald's, may Lay, may Mr. Donut sa kabilang side. Parang ano, hindi na dito. Mag-Zongshan na lang tayo. So, titingnan muna natin kung ano yung mas malapit sa dalawa. Then, doon na lang tayo kumain sa labas kasi mas authentic and mas mura. So, yun lang. Upo muna ako guys and then balitaan ko kayo. May Popeyes din pala oh. Ito na yung mall proper. Uy, may Dairy Queen. Pero ayoko mag-ice cream. Maaga pa. Kakababa lang natin ng train and papunta na tayo ng Wu Fen Hu Shopping District. So ito yung parang mga wholesale nila or tay-tay sa Pilipinas. So bumaba lang ako ng Hoshan P Station then walk lang tayo. Katulad ng sabi ko sa inyo, city mapper guys. Ayan no. Kung saan kang maglalakad and all at saka yung arrow. So susundan mo lang talaga siya. So dito tayo. Pag diretso natin doon, kaliwa. Then yun na yung shopping market. 'Di ba? Sobrang convenient. Pero kailangan din nating makahanap ng 7-Eleven dahil I believe cash basis lang sila dito. Although may cash pa naman tayo, pero kung makakahanap tayo ng madami-daming bagay na bibilhin, so definitely we need extra money. Pero guys, wala pa tayo sa ating budget. Malayo pa tayo sa cut-off nating 15,000 pesos. So far, wala pa tayong hindi pa tayo nakakagastos ng 10,000 pesos. So, sa count natin, as of the moment, tayo ay nasa 8,000 pesos pa lang. So, di ba sabi ko sa inyo kaya naman partida yan ha, bumili pa ako ng bag out of dala ng kahinaan. Nakabili pa tayo ng bag. Lalo na kung hindi kayo bibili ng bag, di ba? Ito yung gusto ko dito yung mga ganyan, no? Lalakad ka sa neighborhood, sobrang kalmado lang. Ito yung mga gusto kong area. Pero syempre dapat iligtas ka, hindi ka mamatay, ha? Kasi mas gusto ko yung cultural immersion rather than touristic stuff. Kasi kapag nandito ka sa sa vicinity ng kung saan nakatira yung mga lokal, mas ma-appreciate mo kung paano tumatakbo yung buhay nila. Tsaka alam niyo ang gusto ko sa pagso-solo travel ngayon, mas na-appreciate ko yung sarili ko. Kasi nag-itinerary ako mag-isa, ako na nag-navigate mag-isa. Like ako lahat. You'll do it yourself. So talagang wala kang option kundi tatagan mo. Dahil otherwise, wala kang mapupuntahan, di ba? Then, ito ng slate na to, yun na yung bilihan, Wu Fen Fu. Mga facial stuff, oh. Di ba? Yun na. Sana open. Ayun o, yung area na yun na yung Wu Fen Fu. Kasi ito na yung nakita natin sa online na temple. Then pag diretso mo, yun na yung bilihan. Doon na tayo ulit mag-start. Ayun guys, may pang mangilan-ngilan na bukas. Pero hindi ganun kadami. Siguro mamaya pa. Pero not fan of ganitong design where finish on that state. Ay, pero maganda to. Finish on that state. Pero ito, ang gandahan ka. Oh.
Balensansam. Shala. Brush sole. Nasaan ang presyo? Ano siyang presyo? Ito siya guys. It looks like we're too early. Gusto nyo balik na lang tayo mamaya? Pero I doubt it kasi eh. Parang malabo nang makabalik tayo. Actually, hindi naman talaga ako longing to buy. Pero sayang lang din kung may makita sana tayong maganda. 150. Not bad ha. So more or less papatak 300 pesos siya. Tina-times to ko na lang. Pero pagpalagay nyo na lang 300 at 200 something lang siya. 280 ganyan. Kasi 1.70 ang palitan per ano eh. Per 1 NTD 2 peso. Ang cute ng ibang mga pants. Ay. Mga t-shirts. Parang wala tayong mabibili, guys. Parang isang buong halera to ng ano, sarado pa. Siguro balik tayo mamaya. If may time. Pero if wala, hayaan nyo na. 1 for 200, 2 for 300. Puro mga pambabae naman. Ito naman, 300 each. Pabukas pa nga lang sila, guys. Masyado tayong maaga. Siguro ang open nito ay ano. Kaso lunchtime na ha. 12:10 na. Meron mga t-shirts. Lumilingon-lingon ka dyan, kuya. Hindi naman ikaw ang binivideohan. Ay, parang gusto ko itry yung Hainanese chicken rice dun sa harap. Tambay muna kaya tayo dito sandali. Dito na tayo magtanghalian. Then, tingnan natin kung ano. Kung meron tayong madadatnan kahit hanggang 1 p.m. Ano, ngayon pala sila nag-open eh. Pero tiba-tiba mga babae dito. Puro pang women. So yun guys, kung gusto nyo, go here around afternoon. So at least, di ba, yung silver lining na sinasabi ni Marvin, or yung good side, ako na lang, the Harvey side na lang. So the Harvey side, kasi ako yung good. Alam nyo naman, I'm good. So the Harvey side is, alam nyo na hindi kayo pwedeng pumunta dito ng tanghali. Like mga 12. Ay, ang cute! Pero meron sa Bangkok eh, di ba? Kasi wala naman tayo sa Bangkok. Sobrang laki niya, guys. Sobrang laki niya. Ayun pa, oh. So, hindi muna ako hindi muna ako mag-vlog. Kasi parang wala pa eh. Wala pang tao. Kain muna tayo and then balik na lang tayo mamaya. Wait lang, i-translate ko lang to para maintindihan ko ano yung binibenta. Tanaw nyo ba yung temple na yan, guys? Kung napanood nyo yung previous vlog, ayan na pala yung Rauhe Night Market. So kung pupunta kayo dito, pagsabayin nyo na, unahin nyo muna siguro dito. Pero kasi ang problem is, kung bibili kayo ng madami, kailangan nyo muna ibalik ng hotel. Pero kung sakto lang naman yung bibili nyo, hindi ko kasi sure ha, kasi kung hanggang anong oras tong market nila. Pero ayun lang yung Rauhe Market. And
after dalawang kanto, andito na tong Wu Feng Fu shopping district nila. So pagsabay nila lang sila. Kasi nagano ko Songshan. Sabi ko, bakit parang familiar? Yung pala, doon din kasi tayo bumaba kagabi. Kung napanood niyo yung vlog natin ng kung napanood niyo yung vlog natin doon. So, yeah, next na tayo. Punta na lang muna tayo ng Songshan District. Hindi ko rin naman talaga planong bumili. Tiningnan lang talaga natin din. Then, kung may makita sana tayo, but siguro, yun talaga yung plano. Hindi talaga tayo makahanap para hindi tayo mapagastos. Para pasok na pasok tayo sa budget. Okay. So, mag-search muna ulit ako paano tayo pupunta doon sa next street natin, yung Songshan District. Yun yung mga cafe area. Then, kailangan natin bumalik ng Ximending. Then, mamaya ay mag-Shishilin night market naman tayo. So, yun yung pang tapos natin sa buong travel natin. So, balikan ko kayo. Andito tayo sa Gongguan District sa may National Taiwan University. Gusto ko sana pumasok ng university kaso free naman siya, kaso kailangan ko pa i-register and everything yung card para magamit natin yung bike. It will consume us ang tagal, magda-download, magre-register and all. So dito na lang tayo sa labas. Gusto ko sana makakita ng mga estudyante. Estudyante! Gusto ko sana mapasok yung university kasi meron din mga spots doon na pwedeng bisitahin. Pero anyhow, nandito tayo sa Lanjia Guabao. Bumili tayo ng guabao. Ito yung pinakasikat na traditional Taiwanese snack nila. So, tikman natin. In short term, siopaw siya guys, na nakabukas lang. Parang kwapaw, gano'n. May cilantro siya. Cilantro, may meat. Hindi ko lang alam kung beef yan. May peanuts, then may fat and lean. So, combination siya, half-half. Bago itong buong slate na to, for mga kainan siya in cafe. Same goes doon sa other side. Diyan. And doon sa likuran. And puro mga estudyante to guys. Halos lahat students. So kung gusto nyo makakita ng mga estudyante yan, dito kayo. Perfecto. Kaya ko siya sinama sa itinerary ko. So yun, ubusin ko lang muna to para hindi tayo galaw ng galaw. And na-awkward na kasi ako maglakad ng kumakain. Then maglilibot pa tayo. Tingnan natin kung saan pa tayo pwede kumain. Out of all the milk teas na natikman natin, yung Ulong Tea Project yung pinakamasarap so far. Mamaya titikman natin yung World of Outstanding Milk Tea. Kasi madami din nakapila dun kahapon. Malapit naman yun sa bahay. Pero ang mararanasan nyo dito pag nagpunta kayo, food coma. Regardless of kahit saan kayo magpunta. Wait lang, adjust natin yung camera para makita nyo si Kuya. Sana tumingin siya. Ayan. Food coma talaga malala ang mangyayari sa inyo dito sa Taiwan. Tsaka student coma. Ang daming estudyante.
So ngayon nagdidibot na lang tayo dito sa may Gongguan area. Malapit to sa National Taiwan University. And busog na ako. So kung malakas kayo kumain at mahilig kayo sa milk tea, mahilig kayo sa chicken, mahilig kayo sa street food, perfect ang Taiwan. Grabe. Sulit siya puntahan pag pagkain yung habol. Kakanan na tayo dito dahil pabalik na tayo. So yan yung vicinity ng area. Libot na natin siya kanina. Hindi ko na napakita maigi kasi ngumunguya tayo. Pag napunta kayo ng Gongguan, basta puntahan nyo yung Guabao at saka mag-try kayo ng milk tea of your choice. Choice nyo na kung aling milk tea ang gusto nyo kainin, inumin. Dahil tabi-tabi sila dito. So ako kasi, ang ginawa ko, kung nasaan yung pinakamaraming pila, doon tayo. Lahat halos ng mga student dito nakapila sa Ulong Project. Ito din, dito din, marami din nakapila sa milk siya. Siguro pag mga creamy yung bet nyo, ito yung Ulong Project tea. Then tatawid na lang tayo. Actually, hindi na, pwede na tayo sa baba. May diretso ng access dyan pa, pa train station, then pabalik na tayo. Mag Songshan District naman tayo. For sure, pagkain din yun. Kaya, hihinay-hinayan natin dahil baka mabundat na tayo maigi at hindi tayo makapag-shilin mamaya. Yun ang ayokong mangyari, ang hindi tayo makapag-shilin night market. Ganun ulit gagawin natin. Insta360 yung gagamitin ko para kaya nating i-zoom in ng malala. As in yung ganyan-ganyan, sa pagkain. So kung hindi nyo pa napanood yun, puntahan nyo na lang. Pero ang ko kasi, dito kasi mura ang dito kasi mura ang sapatos. Ang Mizuno, ang problema lang kasi, hindi man na tayo naglalaro. Maigi. And kakabili lang natin ng shoes, 'di ba? So parang hindi siya worth it. So tambay mo lang muna ako dito sa park. Siguro stay ako dito mga 10 minutes. Then tsaka tayo bumiyahe ulit. Ubusin ko lang yung milk tea natin. 'Di ba ang saya pag solo travel? Mas masaya sana pag may kasama. Bago ganito lang din yung vibes na gusto. Hindi yung magmamadali lagi. Tamang upo lang, ganyan. Try nyo guys, if you are looking for a sign na mag-solo travel ka, mag-solo travel ka. Yun lang yung dilemma mo. Bumili ka na lang ng tripod na pwede kang mag-picture or magnet, yung mamamagnet mo yung phone mo. Para any bakal, pwede. Pero depende pa rin sa site, diba? Yun nga talaga, maghahanap ka ng area na pwede mong pagdikitan para makita yung background ng mga photo mo. Or if you are good with talking with other people, unlike me, mas madali ka makakaas ng pictures. Ako kasi, yan ang pinaka-least kong gagawin, kumausap ng ibang tao kasi ayokong nangaabala ng ibang tao. Although, yun lang yung mindset ko. Definitely, okay lang din naman yun sa ibang tao. Pero, yeah, iniiwasan ko lang magkaroon ng alam niyo yun, may masabi, somehow. So yan, nandito pa rin tayo sa Gongguan. And if you're looking for younger crowd, nandito silang lahat. Like, younger talaga. Student levels, university student levels. And, yun. Then, kapag party naman sa may Ximending, nandun lahat ng bars. Hindi ko lang sure kung ano yung mga bar na sikat para sa mga teens, like, hard clubbing. Hindi na kasi ganon. Pang tito levels na yung clubbing natin. And mga rated SPGs. Pero masaya. Masaya ako sa travel na to kahit 3 days lang na full. Sana pala dinagdagan pa natin. Pero anyhow, ang priority naman kasi natin ay umuwi ng Pilipinas. So yun lang, busin ko muna yung milk tea natin and then doon ako ulit mag-video pag nasa Songshan
Zhongshan District na tayo. Hi guys! Nakabalik na tayo ng bahay, ng hotel. And dumaan na ako ng Pop Mart. Hindi siya kasama sa bilang natin kasi mga pinabili lang yon. And nakakuha tayo ng 2 box. So ngayon ay magpapahinga muna ako. 3 o'clock pa lang naman, 3:15. Siguro labas tayo before 4 o'clock. Then diretso na tayo ng Zhongshan. And diretso na rin tayo ng Shilin Night Market kasi magkalapit na yung dalawa. Instead na mag-Zhongshan ako and then uuwi, then babalik na naman ng Shilin, which is mas mahaba lang na biyahe. So dito ko natatapusin yung vlog. Hopefully ay naging masaya tayo. Masaya ako pero pagod na ako. Napagod na ako maglakad. And I think yun na yung 2 spot na huli natin pupuntahan and then magdi-dinner na lang kami ni Nike Boy mamaya. So, di ba puro kain lang yung pupuntahan natin? Hindi ko na alam. Bundat na ako dito kaka-food trip. Grabe na rin yung food coma ko. Pero kailangan natin matry yung World of Outstanding Tea. So, yun na yung magiging huling milk tea natin for tonight. So, yun lang guys. Bye-bye na. Yung Insta 360 na yung gagamitin natin mamaya pag nag-vlog tayo. Okay? O siya, i-end ko na yung vlog. See you again sa ating next Taipei vlog. Bye-bye!